from a 7-year-old. He tried to kill me. Yun ang word na sinabi niya. Ako pa? Ako pa yung mali? Ha? Wala akong karapatan na pagtanggol ko yung anak ko. Malaking problema ang bullying sa ating lipunan, lalo na sa mga paaralan. Katunayan, ayon sa isang pag-aaral, 1 sa 3 Pilipinong estudyante ang nakararanas ng maraming beses na bullying sa isang buwan. Matindi ang epekto nito sa bata. Maari itong magdulot ng depresyon o minsan nakamamatay pa. For my one-on-one today, makakasama natin ang mga magulang na naglakas loob na lumabas sa social media para ibahagi ang karanasan ng kanilang anak. Alfred and Yasmin Vargas. Alfred and Yasmin, first of all, thank you for being here today. Hindi biro ito, alam ko, mahirap ito para sa inyo. Miss Karen, thank you very much. Napakahirap talaga. And kahit kanina, nagbibihis kami sa bahay, ang bigat ng feeling. And para sa isang tatay, para sa isang ama, sobrang sakit nito na ang tagal ng recurring pain for us. Na at one point, sumobra na talaga, hindi na namin kaya. Kaya tumakbo kami sa mga kinauukulan para humingi ng tulong. Start with the story. What did you notice? Ilang taon na ang anak nyo nun? Maybe Alfred, start with that first. Ngayon, yung anak namin is 7 years old. So mahilig siya sa isang sport na talagang nag-excel siya. Dami niyang medals, dami niyang ano. Pero syempre, meron kaming ka-close na pamilya na gayon din may anak na ka-schoolmate niya dati. So, truth be told, close naman kami ng pamilya before. Pero napansin namin, bakit ganon? Tuwing sinasaktan yung anak namin, okay lang sa mga magulang. Pero Ilan taon kami. ang anak nyo nun? Nung nag-start 5. 5. Okay. So recurring siya, tapos nangyari yung isang event ng panlulunod sa isang out of town. Tapos nag-usap-usap na lang mga magulang, okay naman, pero dun pa lang medyo kinabahan na ako that time. Tapos nag-usap kami para okay naman yung outing namin. Tapos nangyari sa mga training. So nilulunod yung anak namin ng isang batang mas malaki, mas matanda, tsaka mas malakas. So hanggang sa ang dami-dami ng ginagawa na hindi namin magawang papakiusapan yung mga magulang. Kaya eto, tumakbo na kami sa mga kinauukulan. Not only physically, hinerd din siya psychologically kasi in-isolate siya, minamock siya. Hanggang sa isang araw during training, biglang nag-stop siya, hinawakan niya yung chest niya. Sinabi, "Mommy, my heart hurts." So akala ko, may problema sa heart. Kasi syempre sports eh. So, dinala ko agad sa hospital and ang findings, wala problema, panic attack. So, doon yung last straw. Sabi ko, ay, hindi na pwede. Hindi na. Pahulit-ulit, nagpapatawad ako. Kasi sinasabi ko, bata pa lang sila. Bata pa lang. So, nagtry ako kausapin yung parents. Nagtry ako kausapin yung bata din. And for a time, parang umokay na. Tapos, tinatry ko parang i-understand din yung bata. Baka mamaya rough lang siya. Ganun. Pero nung nilunod na yung anak namin, doon sabi ko, paulit-ulit, hindi na pwede. So nangyayari lahat ito sa swimming pool, no? Wherein there are other kids, parang swimming competition, swimming event. Bilang isang ina, ano ang una mong napansin na instance of bullying? Yun na yung binabaliktad palagi, yung totoo nangyayari. Physically, anong nakita mo? Yung nilulunod. Nilulunod siya, pinupull yung legs. Anong sinabi mo bilang ina nun? Sinabi ko rin sa nanay, tsaka even sa bata, bakit galit na galit ka sa anak namin? Sabi ko, ba't galit na galit ka? Tinry ko kausapin. Sabi ko, di ba kaibigan kayo?
Kaya nga, sinabi ko sa bata, di ba best friends kayo? Sabi ko, kaya mahal na mahal kita kasi alam ko, mahal mo rin yung anak namin. Ba't ganyan ikaw ngayon? Tapos wala siya ma-answer. Sabi niya, kasalanan daw na anak ko. What did you do after? Did you talk to the parents? Yes, so kasi merong isang insidente sa isang competition na ako mismo, I saw with my own eyes. Right before the competition, pag angat nila sa pool, dun sa may gutter, naglalakad sila, tinulak yung anak ko. Tapos 3 sila habang nasa pagkatulak sa anak ko, pinagtatawanan lang siya. Right before a competition. I saw with my own eyes. Tapos when my child was defending himself, nag-iyak-iyakan yung bully. Tapos sabi niya, isusumbong kita sa mami ko. And Parang you ganon. injured me. You injured me. I'm gonna tell everyone. Nang baliktad. So doon na ako lumapit sa mga magulang. And true enough, gano'n na nangyari. Nung lumapit ako sa nanay, sinabi ko, uy, nasan yung tatay? Kasi gusto ko siya kausapin. Kasi tigilan na natin yung pambubuli. Tapos doon na nangyari lahat. Tininay nila na sinabi nila sa akin without even listening to me as a father. Kasi I was appealing to them. Without listening to me, walang bully dito. Walang bullying nangyayari dito. So feeling ko, binuli din ako. Ginagaslight yung Binabaliktad. situation. Binabaliktad lang nila. Tapos without even asking for details, I was reporting something to them na ito yung nangyari, usap tayo. Wala, I was dismissed. Lumapit ba kayo sa organizers ng swimming competition bukod sa magulang? Kasi di ba instinct yan, isusumbong nyo to an authority. Ginawa nyo ba yun? Ang una namin ginawa, lumapit kami sa swimming team. Kasi yun ang tamang proseso para yung swimming team yung mag-aayos. Tapos pinakinggan kami ng swimming team. Tapos nag-usap kami. Ang sabi namin, sige, after nyo kami kausapin nyo rin sila para maayos to. At one point, magharap-harap na lang lahat. So yun ang nangyari. So we reported everything we saw. Tapos, nung sila naman ang kinausap, sinabihan sila, isulat ninyo lahat ng side ninyo, tapos ibigay nyo sa amin. Tapos sinabi nila, hindi, aalis na lang kami ng swimming team. So therefore, nung umalis na sila, feeling namin safe na yung anak namin ng swimming team. So anong nangyari? They chose to leave the swimming team instead of Saying sorry. confronting. We just ask an apology. But what happened after, Yasmin? So umalis ng swimming team, iisipin mo, tapos na ang problema, Yeah. hindi na mabubuli ang anak mo. Ano Actually, nangyari? ang gaan ng feeling. Ng mga trainings. Ng mga trainings, nakita ko ulit, masaya ulit yung anak ko. Tapos meron siya mga new friends. Tapos lahat sinabi na ang gaan-gaan ng feelings. So sabi ko, it's okay. Mukhang okay naman. Okay na tayo, tapos na. Nakikita ko yung mga post online na binabaliktad lahat. Tapos, sinisiraan kami. And tumahimik na lang kami. Sabi namin, okay lang, wag na patulan. Okay lang, let's just move on para sa mga anak natin. Tapos, ang ginawa nila, inaras din yung anak namin na panganay. So, doon, sinabi namin na, it has to stop. So paano hinaras ang anak mong panganay through social media? Yes. Social media. And even in school, but meron ngayon investigation pa sa school. Merong isang instance sa school na still under investigation, hindi pa conclusive. Pero ang ginawa ng isang parent ng bully, pinost niya online. Ano yung pinost? Na sila daw yung binubuli ng isa pa naming anak. So parang baliktad ngayon. Nambabaliktad talaga. And sobra na to. Kasi ngayon, yung anak namin yun, na babae, na panganay, sobrang affected kasi binabrand na siya sa school. Because of that post, na dapat naka-confine lang yun sa school kasi kausap din namin yung school. Kami na magkakausap tas nilabas nung magulang. You know, Yasmin, I want to ask you, bilang isang ina, I can sense you are in absolute pain. Yes, No? sobra. Galing kaming psychiatrist.
Because yung anak namin hindi na kumakain, hindi na natutulog. She's a very good student. Never siya nagka-problema. Well loved sa na lahat, pati mga teachers. She's a responsible ate. She's a very good daughter. And a good swimmer. Nasa labas lang ako ng room kasi sila lang mag-uusap. Pero naririnig ko yung mga iyak niya. Naririnig ko, ang sakit sa akin. Tapos niyon, matinding depression niya and anxiety na. Graduating na siya. Hindi na siya pwede pumasok kasi hindi na kaya. Dahil baka may mangyari. Yun ang pinakatakot ng parents na may mangyari sa anak. So ang panganay mong anak na babae, na hindi naman siya ang unang binuli, hindi na siya pumapasok ngayon. Yes. Because of a single post na hindi single post ng isang parent na hindi nila ginalang yung privacy ng school, hindi nila ginalang yung privacy ng mga minors. Ang sakit sobra, Miss Karen, kasi yun, talagang nakakakulo ng dugo, sobrang sakit na nakakagalit, lalo na ako ang tatay. I have to defend my children. Super sakit na eto nang babaliktad and serial yung pagsisinungaling. Parang you've been bullied twice over. Alam mo yun? Parang gano'n ang nangyayari. 100%. Yeah. 100%. Tapos nalagay na nga yung buhay ng anak mo sa alangan. Tapos sa peligro by the drowning, walang remorse. Zero. And kami, hiningi lang namin, sorry. Tapos ang ginawa, nagpretend pa sila na Pinalayas natin. na pinalayas daw ko, no? Tapos kunwari hindi nangyari yung bullying na yun. Tama pa, parang feeling mo, bibilang parent, ha? Ako pa yung mali? Ha? Wala akong karapatan na pagtanggol ko yung anak ko. Parang ginaganon kami na kami pa. Na imbis na magpakumbaba ka, imbis na mag-usap na lang, anuhin mo pa kami, you will attack us online? Actually, even after the event, sinabi niya, mag-usap tayo mga lalaki after this. Mga fathers, oo. So, gano'n. Wala. They never. Wala talaga. Super, kami. Hindi. Now, what happened to your 5-year-old boy who is now 7 years old? So in other words, itong anak mong lalaki na swimmer, 2 years siyang naka-experience ng bullying sa swimming And pool. life-threatening na Oo. events. Yun, how is he now? Ang sabi sa amin ng mga specialist, is a very strong and resilient kid. Is very loved, alam niya. And ang problema lang, hindi siya marunong mag-express ng emotions. So, is very parang proud. Ayaw niya rin na makita na umiiyak ako, na masaktan ako. So, kaya never siya nagsumbong sa akin. Lahat ng sinasabi ng mga kapatid, nakita ko, yung gano'n. Pero siya lagi siyang quiet. It's a quiet boy Manilig lang magbasa yan. But do you think it affected Yes. him? Itong Yes. series of bullying? That's what he said sa specialist. He tried to kill me. From a 7-year-old. He tried to kill me. Yun ang word na sinabi niya. He tried to kill me. Nung tinanong siya ng expert, he tried to kill me. Kumbaga Tapos yun ang hindi namin, na-verbalize ng bata yun. yes. Sinubukan niya akong patayin. Yes. And ayun, pag mababasa mo dyan sa mga social media, sa mga yung iba tinatawanan lang kami. Yung iba okay lang. Tapos ang pinakamasakit, Miss Karen, sasabihin ng iba, Away bata. Away bata lang yan eh. Ba't pa kayo nakialam? This is not away bata. Ako as a father, siguro some will not agree with me, pero as a father, you draw the line. Kapag sinasaktan na yung anak mo, di ba, Tsaka yung between niya. life and death, or kahit physical man yan o mental abuse na yan, hindi yan usaping bata. Kasi yan yung problema eh. Yung iba akala nila okay lang mabuli. Dapat ikaw pa magtago. Di ba? O pag nandiyan na yung bully, nag-aabang na sa gate, magtatago. Tapos sasabay sa maraming tao. And so many have reached out to us na nakaka-relate sa namin. And siguro, hindi naman sa comforting or na
hindi naman sa siguro, ano bang word? Siguro nakakalakas rin lang ng loob na hindi lang pala kami yung nagdadaan dito. Ang dami. Yes. Okay, if not hundreds, thousands na yung nag-reach out sa amin. Na sinabi, please, paglaban niyo yan kasi we have to speak up. Sinabi na, kilala ako, 18 years na kami ni Alfred. Nasa showbiz siya, sa politics, never ako nagsalita, never, tahimik lang talaga ako, shy ako, mahinang boses ko. Pero niyon talaga, hindi ako papayag na tratuin ng ganito yung mga anak ko. And lalaban talaga ako. And sabi ng mga tao sa akin, thank you kasi kilala ka namin, nakita namin yung family na tahimik ka lang pero na yung lalaban ka, meron tao na magbibigay ng boses sa amin. Mga nabully at binubuli pa rin hanggang ngayon. Alam mo, ang kwento ng anak ninyo, ang mga anak ninyo is a cautionary tale, no? Because usually, nabubuli tayo ng taong kilala natin. 'Di ba? Usual yon, very typical po yon sa mga magulang na nanonood ngayon. Kaya nangyayari to sa paaralan. Nangyayari to sa, let's say, sa playground. Usually, kaibigan ang nambubuli. It's somebody you know, right? Or kung a little older, kaklase mo, katrabaho mo. But in close proximity ka. What are the telltale signs, Yasmin, when you look back para sa mga magulang na nanonood? Ito, Miss Karen, ito, pinakamalaking pagsisisi ko na yung first time na na-drown siya, pinatawad ko. At tinanggap ko just because ayoko lang ng gulo. Gusto ko, kasi friends kami, akala ko friends kami. And akala ko maliit siya na bata. So baka hindi niya naintindihan. So, yun yung pinaka-pinagsisisihan ko sa buong buhay ko. And nagsusorry ako everyday sa mga anak ko na pinasok ko sila sa buhay nila. Everyday, sinasabi ko sa kanila, I'm so sorry. Sabi ko, I'm so sorry, I'm so sorry. Kasi dapat first time pa lang, hindi ka napapayag. So, nung sinubukan siyang lunurin, iisipin ng ibang magulang, ay naglalaro lang yan. Ganun yun eh. Rough play ang tawag nila sa some boys. Larong Rough bata. play, larong bata. Lalo na lalaki pa. But you ignored it. Yeah. Akala ko kasi, sabi, nung muna kasi, nag-try yung bata na magsinungaling. Pero merong testigo. So, napilitan siya umamin. So, ang sabi na ng parents, kita na parang hindi rin naman na sila parang kinakampihan pa rin yung anak. Pero nag-sorry sila kunyari. Pero dinidismiss nila. So dun, talang red flag na yun. And it got worse. It got worse. So that's one. The first time it happens, dapat red flag na. Red flag na dapat. Alfred, ikaw. Ako napansin ko, kapag yung anak mo yung nag-iisa, ibig sabihin, binubuli siya. Kapag pinagtutulungan na. Okay, kasi nakita ko yan sa behavior ng ibang bata. Kapag hindi kasama yung head bully, friends sila. Super close friends sila. Pero pag nandiyan yung bully, biglang tatakbo, aalis, nandun na sa bully sisip-sip. So parang hindi naman sa parang alipore, so parang minion sila ng bully. Kasi may fear. Kasi merong fear na baka sila yung ibully. And meron din ako, beware of other parents na binuli na yung anak nila tapos okay pa. Yes. Or nambuli na ang anak nila, Yes. okay pa. Pero we also met, meron kaming kilala na binugbog na yung anak niya, okay lang, hindi pa nakipag-usap doon sa parents ng bully. In that same environment. In that same environment. Yes. Oo. Yes. Actually, kasama dun, yung binugbog na bata, dating friend din ng anak namin. Group sila. So tayong mga magulang, alam mo, this is a study for us parents. Bakit tayo ganito? Bakit kunyari nabully ang anak natin? Alam mo yon, hindi instinct ng parent na paniwalaan yung anak or to put a stop, Alfred. Sa tingin ko, siguro one aspect of it is a cultural aspect na gusto natin, as Filipinos, somehow, gusto natin umiwas sa gulo. Gusto natin umiwas sa confrontation. And sometimes, that's where we have to draw the line na at the expense na ng sarili nating anak. That's why we're doing this kasi hindi na talaga po pwede. Hindi na talaga po pwede. And di ba meron tayong culture na, yun nga, larong bata lang yan, wala yan. Tapos meron pang iba na we heard ourselves na
gusto namin turuan ng anak naming lumakas para masanay siya sa ganyan, para sa totoong buhay, paglaki niya malakas siya. Pero then again, my point is, merong linya yan eh. Diba? Sa isang study, meron dyan, 43% of girls experience bullying several times a month. Tapos 53% of boys experience bullying. Tapos ngayon, yung Republic Act natin, Anti-Bullying Act of 2013, matagal na, it remains to be a very, very significant law. Pero dito, ang realization ko is it should expand beyond the four walls of the school. Nangyayari ang bullying sa bahay, private spaces, public spaces, and also in communities. So dapat ma-enforce natin yan. And sa tingin ko, dapat tayong lahat nagtutulungan. Whole of nation approach tayo. Ay, anak akong autism at nakita ko yun when David was a young boy. Talagang merong moments kasi na pinagtatawanan, na alam mo yun, and unless you step in, it will not stop, right? Exactly. And from our experience, nung hindi na namin talaga kaya, at first kami na to ako rin as di ba? Hindi namin alam kung ano gagawin. Kanino kami tatakbo? Sino sasabihan namin? Basically, sino yung authorities na lalapitan namin? Na kami? Isang mahabang period, we felt so helpless. So you couldn't even find justice within the community, right? You didn't have to go to court if you were already given some form of justice. Yes, wala. And again, sinabi lang namin sa swimming team, di ba, More? Sige, magharap-harap kami rito, tapos ayusin na lang to. Kasi wag niyong i-acknowledge na walang bullying. Kasi hanggang ngayon, ganun pa rin ang statements nila. Yasmin, malawak ang anti-bullying law sa Pilipinas. Pero para sa iyo ba bilang ina, ito nakita mo na personally, naranasan mo, meron bang reprieve ang batas para sa iyo? Wala nangyayari. And kailangan may mangyari na. Kasi hindi na pwede maraming bata mamatay because of this. Ang anak mong babae ngayon, hindi siya pumapasok. You said she's undergoing depression. Yes, and naka-meds na siya. May medication na siya. At Just because of one post. One social media post. Of the parent of the At bully. 15. So she felt bullied by that one post and she was humiliated, embarrassed, and now publicly teased, no? Yes. So it takes so much courage for you as parents to speak up. Let's face it, Alfred, ano rin ang naging drawback nito? Hindi. Talaga. There are some na obviously, ginawa na rin tong political issue. And ako, pinaghuhugutan ko lang ako bilang tatay ko. I'm ready to sacrifice my political career. Bahala sila kung anong iisipin nila. Basta alam ko, tama pinaglalaban ko. Actually, And ito yung hindi siya yung pinag-uusapan namin. Ako, okay lang sa akin kung ano man kahihinatnan nito. Basta alam ko, pinaglaban ko yung anak ko, pinaglaban ko pamilya ko, pinaglalaban ko yung tama. At ngayon, pinaglalaban na rin natin iba. Pero kasi, ang masakit din talaga dito is, napansin ko, ang daming mga nabully hindi nila alam gagawin. And pati yung sa batas ng 2013 Anti-Bullying Act, kulang na kulang tayo sa implementation. And dapat mas lumawak pa yung scope. And even ngayon, hindi alam who will be held accountable. Kasi dapat talaga, ang magulang, responsibility mo, ang anak mo, ang pagpapalaki sa anak mo. Lalong-lalo na kung yung anak mo ay nakakasakit ng kapwa bata, kapwa Pilipino. And kung hindi mo ginagawa yan, ibig sabihin, hinahayaan nyo lang sila manakit ng ibang kapwa-tao. So, hindi po pwede yon. And that is our stand. Kasi kami, we are pinning our hopes sa justice. We've been quiet from day one. Hindi kami sumasama sa social media na sinasabi ng babaliktad. We just kept quiet all along. And now, we're pinning our hopes talaga sa justice system natin na sana naman mabawasan na yung mga ganitong bullying. And kami tanggap naman namin na yung bullying, that's part of life minsan Pero there, we have to draw the line. Di ba, okay lang yung asaran, kantsawan, di ba, yung gano'n, tapos after nun, magbabati kayo. Pero kung nalalagay na sa alanganin o na sa peligro yung buhay ng anak mo,
Hindi na po pwede. And ako, kasama ko yung napakalakas kong misis. We're standing up for this. Yung nangyari din kay so, friend din nitong bully na mas matanda sa kanya. High school na siya. During training, inila niya yung legs ni Underwater. and he said, "You cannot do that." Tapos sabi niya, "You didn't say I can drown you." You He's didn't say 12. I... Did not say, I can't drown you. drown Yes. you. He's Tapos? 12. Was 6. Tapos barkada to ng bully pa. Oo. Buti Pero na lang. so parang violent tapos na yung mga coach, Telltale. nagkataon, yung coach wala na, tapos na yung training. Umalis na yung coach. Buti na lang nandun si panganay namin. Kasi sabi ko, tapos minessage ko agad yung nanay. Sabi ko, ito, nangyari. Kasi galing ako sa school sa PTC, hindi ko nabantay. Kasi usually ako yung nagbabantay sa mga anak ko. Galing ako sa sabi ko, kung wala si ano nangyari kay edi dead na siya. Diba? Patay na yung anak ko. Nag-iisang boy ko. Sabi ng nanay, he was just joking. He was just joking. Hindi joke yun. Ito sinabi ko sa kanya. Okay, ito. Thank you for reaching out. Kasi nag-message din naman sa akin. Thank you for reaching out. And tama yun eh. Yun lang sinabi ko sa iyo. And for addressing this. Ganun ako na tao. So, hindi ako yung makonflict, hindi ako yung sinasabi nila na naghahanap ako ng away. Oo. Yan yung isang telltale. Isa pa, na kapag yung anak mo may kasamang bully, more or less, bully na rin yung anak mo. Kasi kasama siya sa grupo mo. Yun yung napansin namin, na yung mga kasama nitong bully na to, either bully na talaga or nagiging bully na rin. And from personal experience yan, Miss Karen. Now, naglakas loob ka to come out, no? To speak out. What made you do it? And ano yung drawback rin nito? Sobrang tagal ko pinag-isipan. Nag-iisip ko, itadrag ko ba yung pangalan ng mga anak ko? Kasi syempre, magpipiestahan sila sa social media. Tapos naisip ko yung asawa ko. Sabi ko, ano mangyayari sa'yo? Ang lakas na loob, binigay niya sa akin. Siya nagbigay sa akin ng lakas na loob kasi sinabi siya, I don't care. Priority ko ang family natin. Wala akong pakialam kung sa career ko, yung trabaho ko. Wala. Sabi niya, kailangan natin gawin to. Sinabi ng anak ko, ng specialist na kumausap kay doon ako rin lumakas yung loob ko. Sabi niya, are you scared? Sabi niya, yes, but my mommy sued them. And I am loved. Gusto ko protektahan sila. Gusto ko lang protektahan sila and make sure na safe sila. Kasi meron na rin threats. So, yun lang yung priority ko ngayon. Ano ang And threats? May threats? Meron na. Sa buhay nila? How? May mga social media na comments. And to think, kung nangyari to sa amin, paano pa kaya yung iba? Yung ibang tao. And it's true, nangyayari ito sa lahat. Bullying, hindi yan issue kung may kaya ka o hindi. It happens to everyone. And as parents, super sakit talaga, Miss Karen. Sa mga nanonood na magulang, ano ang mensahe mo, Alfred and Yasmin? Na magsalita sila. Yun ang message ko, na huwag nila itago sa parents nila. Kasi yung iba tinatago sa parents nila kasi nahihiya sila. At yung parents, please, paglaban yung anak nyo. And your message to your children? Na mahal ko sila. And paglalaban ko sila. Basta alam ko na tama sila. Sa lahat ng mga nabully or pa yung mga parents ng bully, yung mga parents ng mga nabully, hindi tayo nag-iisa. Marami tayo and it's time to speak up. Merong larong bata, totoo, pero merong hindi na larong bata. And obligasyon nating lahat, whether yung anak natin yung binuli o yung anak natin yung bully,
bilang mga magulang, obligasyon natin na palakihin sila sa isang ligtas, sa isang safe na lugar, at saka obligasyon natin na palakihin sila ng maayos na hindi nananakit sa kapwa. Alfred and Yasmin, I want to thank you for joining me today for my one-on-one. Napakakalagang topic nito at sa mga nanonood ng ating YouTube channel, no, sa mga sumusubaybay, we have to stop tolerating any form of bullying. We have to stop it. Tigilan na po natin ito. Huwag tayong pumayag na kahit sa pamamaraan ng pananalita, pagbibiro, minsan nagiging physical na, ay pikit mata po tayo. Sa mga teachers na nanonood ngayon, sa mga iba't ibang pinuno ng institusyon, malinaw ang batas pagdating sa bullying. It is meant to protect our children and our students. We have to implement it at baguhin po natin ang ating kultura. Sa mga magulang na nanonood ngayon, magulang din po ako at mahalaga po bilang magulang, huwag tayong magbulag-bulagan. Kausapin natin ang ating mga anak, tulungan po natin sila, turuan natin sila. Bullying has effects on our children. Let's not ignore it. Maraming salamat po for joining us for our one-on-one today. I do hope meron po kayong natutunan dito.